ang Multirole Fighter Aircraft Acquisition Project. Babaguhin na at dadagdagan pa ang mga units na bibilhin. Isang malaking milestone nga po ito para sa Philippine Air Force mga idol dahil magkakaroon ng maraming eroplano ang ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Si Defense Secretary Gibo Teodoro ay kinumpirma na merong pagbabago sa specs at quantity ng Multirole Fighter Aircrafts na bibilhin ng Department of National Defense para sa Philippine Air Force. Bago nga po ito mga idol, ang Philippine Air Force ay pinili na ang Saab JAS 39C or D Gripen kung saan nag-offer ito ng 14 na units. Ito nga po ay lagpas pa sa requirement ng Philippine Air Force na 100 units lamang ng mga eroplano. Kung babaguhin nga po ng Philippine Air Force ang quantity ng mga fighter aircrafts na kanilang bibilhin, ay malalagay nga po sa alanganin ang Saab ng Sweden dahil binibenta lamang nito ang 14 na units na mga bago ngunit unfinished na mga airframes. Kaya't dahil 14 na units na nga lang po ng mga airframes ang available at kung babaguhin ang quantity ay siguradong malalaglag na ang Saab ng Sweden sa acquisition project na ito. Pinaniniwalaan nga po kasi ang mga idol na sa pagitan ng 24 hanggang 36 units na mga bagong eroplano ang pinaplanong bilhin ng ating bansa. Kaya't dahil nga po dito ay mukhang lalabo na ang pakikipag-usap ng Pilipinas sa Saab ng Sweden para sa Multirole Fighter Aircraft Acquisition Project. Ngunit may isang nga pong lusot dito mga idol kung ang Pilipinas at Department of National Defense ay papasok sa mixed procurement kung saan iti-take advantage nila ang ability ng Saab na makapag-deliver ng mga eroplano sa loob lamang ng 2 taon. Ibig sabihin mga idol ay kukunin pa rin ng Pilipinas ang 14 na units na in-offer ng Sweden ngunit dadagdagan pa ito ng ibang mga eroplano mula sa ibang bansa. Sa kasalukuyan mga idol ay meron nga pong ongoing negotiation sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito naman nga po ay para sa mga gamit na ng mga F-16 na pwedeng i-procure o i-grant sa Philippine Air Force. At dahil nga po mahal ang pagbili sa mga brand new na F-16 Block 70 Vipers at mahaba pa ang delivery time nito, ay malaki nga po ang posibilidad na ang Department of National Defense at Philippine Air Force ay papasok sa isang mixed procurement para sa mga bago at gamit na ng mga F-16. Ang isa pa nga pong option dito mga idol ay ang pag-procure sa 24 hanggang 36 units na mga FA-50 Block 20 Fighting Eagles mula South Korea. Ito nga po ay kahit na ongoing pa rin ang negosasyon para sa mga gamit ng F-16C or D Fighting Falcons mula sa Estados Unidos. Ang General Dynamics F-16 Fighting Falcon ay isang American single-engine supersonic multirole fighter aircraft na originally dineveloped ng General Dynamics para sa United States Air Force. Ito nga po ay dinisenyo bilang air superiority day fighter kung saan involved ito bilang successful na all-weather multirole fighter aircraft. Meron na nga po mahigit sa 4,000 units ng ganitong klaseng eroplano ang naproduce simula pa noong 1976. Ito nga po ay unang lumipad noong January 20, 1974, isang unplanned, habang February 2 naman 1974 ang official flight nito. Na-introduce naman nga po ito mga idol noong August 17, 1978. Ang production nga po nito ay simula 1973 hanggang 2017 at muli noong 2019 hanggang sa kasalukuyan. Ang ilan nga po sa mga operators nito ay ang Bahrain, Chile, Denmark, Israel, Jordan, Netherlands, Poland, Portugal, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, United Arab Emirates, United States at Venezuela. Former operator naman nga po nito ang Italy at Norway habang future operator naman ang Bulgaria, Slovakia at Ukraine. Ang eroplanong ito mga idol ay pinapalipad ng isang crew. May haba nga po itong 15.06 meters, wings para 9.96 meters at height na 4.9 meters. Ang wing area naman nga po nito ay 28 square meter. May empty weight na 8,576 kilograms, gross weight na 12,020 kilograms at maximum takeoff weight na 19,187 kilograms. Ang fuel capacity naman nga po nito ay 3,200 kilograms. Ang power plant ng F-16 mga idol ay isang General Electric F110 GE129 para sa Block 50 aircraft, habang isang Pratt & Whitney F100 PW229 naman para sa Block 52 aircraft. Sa performance naman mga idol ay meron nga po itong maximum speed na Mach 2.05, may combat range na 295 nautical miles
ferry range na 2,277 nautical miles at service ceiling na 15,000 meters. Ang armament naman nga po nito mga idol ay isang 20mm M61A1 Vulcan 6 barrel rotary cannon na may 511 rounds. Ang hardpoints naman nga po nito ay 2 sa wingtip, 6 sa ilalim ng wing at 3 sa ilalim ng fuselage. Pwede nga po itong lagyan ng rockets, missiles at bomba. Kumpleto nga rin po ito sa avionics mga idol tulad ng radar warning receiver, electronic warfare suite at iba pa. Mga idol, kung bibili nga po ng maraming pandigbang eroplano ang ating bansa ay siguradong mas lalakas ang puwersa ng Pilipinas. Mas maraming fighter aircraft nga po ang bilhin ng Philippine Air Force at Department of National Defense ay mas maganda. Dito nga po natin masasabi mga idol na talagang dedikado ang pamahalaan sa modernization program ng AFP. Katulad nga po ng ibang mga bansa na bumibili ng dose-dose ng mga fighter aircrafts ay dapat ganoon nga rin po ang gawin ng Pilipinas. Ito nga po ay upang makasabay naman ang ating bansa sa modernisasyon at pumantay sa lakas ng ibang mga bansa. Kaya't isang magandang option nga po ang pagbili sa Saab JAS 39 Gripen ng Sweden at F-16 Fighting Falcon ng Estados Unidos ng magkasama. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!